Hello, hello, hello sa inyo lahat, mga kapanalig ko dito. Kamusta po kayo, no? At sobrang nakakapagod, no? Dami kong ipinungs, no? Pagdating sa doktrina ng ating simbahan. And before we start, no? Ini-invite ko po kayo, no? Na sa darating na linggo, July 10 ata itong date na ito, magkakaroon po ang Ave Maristela Catholic Defender ng presentation regarding naman po sa apostolic succession. At yung mga maglalatag po ng presentations na kumakatawan sa Ave Maristela Catholic Defender sa ilalim po ng Debaters Convention ay mga kabataan, no? At natutuwa ako sa bilis ng kanilang pag-i-improve, no, para matuto sa aral ng doktrina ng simbahan. And please subscribe to my YouTube channel, Sanrio TV. No, subscribe po kayo. And yung Ave Maristela Catholic Defender, kami po ay open, no? Open po kami sa kabataan na gustong matuto, sa mga kabataan na gustong ma-experience, no, na magkapag-presentation sa Debaters Convention, sa mga kabataan na gustong matutong makipagdebate at maranasang dumebate sa Debaters Convention live. Open po ang Ave Maristela Catholic Defender para kayo ay sumali sa aming samahan, no? Ang AMS po, ang AMS Catholic Defender, ang mga speaker po dito ay mga debaters din. At meron din po kaming mga speakers na apologetika naman, no? Kagaya nila Ate Aden Duran, ni Brother Boo BG, no? Sila Kuya Nash Buenavides, Kuya Noel Perfecto, si Kuya Rasha Vista, no? Ako, nagtuturo din ako. At yung mga ibang admin ko doon sa AMS, nagtuturo din sila. Pagdating naman po sa doktrina ng ating simbahan, no? Kaya yung mga gusto po sa mga kabataan diyan, announcement, no, open po ulit ang AMS para po sa mga gustong sumali sa Ave Maristela, no, na nagnanais at nangangarap din na isang araw makapaglatag din kayo ng presentations ninyo regarding sa doktrina ng ating simbahan. Welcome po ang AMS, no, at ini-embrace namin kayo ng buong buo, no. Sa iba pa pong mga Katoliko dito na naghahangad din, no, na maipaglaban ng ating simbahan, hindi lang po sa written, kundi sa pangkalahatan, ini-invite ko po ang lahat ng kabataan dito na sumali sa aming munting samahan, no. Ngayon po, dako na tayo sa ating pag-uusapan, no, kasi medyo busy din ako dahil meron nga po kaming presentation this Sunday, no, 3 p.m. po yon, Sunday, every Sunday 3 p.m. meron pong presentation. Ang Templar of Truth, ang Ave Maristela, ang Faith for Us, ang Barkadahan, no, kami pong mga Catholic organizations ay nagsama-sama at ginawa namin tong isa para magkaisa kami kung paano namin pagtitibayin at ipaglalaban ang ating mga aral bilang mga Katoliko, no? Kaya po sana po manood po kayo sa Sunday 3 p.m. July 10 po ata ito para po kahit papaano ay makita ninyo at masaksihan ninyo na ang karunungang ibinibigay ng Diyos ay wala yan sa gulang. At napakabata pa netong mga maglalatag nito na mga kabataan ng AMS. At sobrang proud na proud po ako sa kanila dahil yung husay at yung galing ng mga kabataang maglalatag patungkol sa doktrina ng ating simbahan ay talagang nasosorpresa ako, no? Ang magiging paksa po ng presentation ng Ave Maristela sa ilalim po ng Debaters Convention, no, ay patungkol po sa papal succession, apostolic succession, at sa papacy. Ano ba ang Pope? Sino ang Pope? No, yung patungkol kay San Pedro, kung paano ito naiuugnay ng simbahan mula kay Pedro hanggang kay Pope Francis. Yun po yung pag-uusapan. Ito pong darating na linggo, 3 p.m.
sa Debaters Convention at kabilang na po dito ang aming samahan, ang Ave Maristela Catholic Defender. By the way, shout out ko po ulit, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Nandoon po lahat ng mga live presentations ko regarding po sa turo ng ating simbahan. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Sanrio, ang founder po ng Ave Maristela Catholic Defender. No? At ngayon po, bakit ako nag-live? Ang pag-uusapan po natin ay patungkol po, ano po ba ang itinuturo ng banal na kasulatan pagdating sa katuruan ng salitang born again. No, lagi nating itong naririnig, itong born again, at itong salitang born again na ito ay ginawa ding sekta. So, ano ba ang aral o yung pinupunto o yung diwa o yung essence ng salitang born again? No? Ayon po sa Biblia, ito po yung ating pag-uusapan. Ang salita po kasing born again, no? Actually maling salin to eh. No, yung salita pong born again, ito ay maling salin, no? Ang tamang salin, hindi po talaga born again. Ito yung tinatawag nating born from above. No, hindi po talaga to born again, no? Kundi born from above ang tamang salin. Dahil ito ang madalas gamitin ng mga kaibigan natin, no? Na born again sect para mapatunayan na sila ang nasa Biblia. Ang tamang salin po talaga ay hindi po born again. Sa original na salin, ito ay tinatawag na born from above. Pero dahil sa mga kapatid nating protestante kagaya ng born again sect, no? Born again Christian na tinatawag sa kasalukuyang panahon, ginagamit nila ang salitang born again para matindigan nila na sila yung tinutukoy sa Bible. Pero po, kung babalikan natin ang original na salin na pinaghugutan at pinagkuhaan ng salitang born again, hindi po born again na nakasulat doon. Ito ay yung tinatawag nating born from above. So ngayon, bibigyan po natin ng linaw, ano po ba ang nais ni Kristo iparating? No, ano ba yung nais ni Jesus iparating sa usapin ng born again? Ano ba yung diwa neto na gustong sabihin sa atin ni Kristo? Dito sa Juan 3 verse 3, no, basahin natin ang Juan 3 verse 3. Sumagot si Jesus, sabi niya, pakatandaan mo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. No? Dito sa Juan, no, sa totoo lang, kung babasahin natin itong sitas na to ng Juan, marami pong mga Katoliko, no, maraming Katoliko actually, ang naniniwala na ang tamang salin sa wikang Grego, no, ang tamang salin ng born again na sinasabi nila, pero yung pinakatamang salin nito ay hango sa wikang Grego. Na sabihin ay genete anotem, o ang ipanganak muli sa itaas o born from above, no? Ito ay sa salitang Ingles. Yung born from above o ipanganak, ito ay yung tamang sali na hango sa wikang Grego na ang kahulugan ay genete anotem, o ipanganak muli sa itaas o born from above sa salitang Ingles. Pero po, ayon po sa mga born again Christian na sekta, no, sila po ay nagtuturo at nangangatwiran na dapat ang tamang salin nito ay ipanganak muli. No, itinuturo po at ipinangangatwiranan ng mga born again Christian na sekta na ang tama daw pong salin ay ipanganak muli o born again. Ang salitang born again o ipanganak muli na which is to ay pinaglalaban ng mga born again na sekta, ang salin na ito ay kanilang kinuha sa NIV. NIV o New International Version. NLT, New Living Translation, ESV, English Standard Version, at ang kilala na KJV o King James Version, no? Ang
ang tawag nito, ang original na salin sa wikang Grego na genete sa original na salin ng born from above. Ito yung original na salin na ginawa nilang born sa wikang Grego na genete anotem, which is born from above, ay kanilang isinalin sa salitang born again. Gayunpaman, ang salitang born from above po or ipinanganak muli sa itaas, ay ipinanganak mula sa itaas, no? Meron din po tayong mababasa sa mga ibang Biblia na translations, no? So kung meron silang nailalatag para panindigan na ang tama daw salin ay born again, meron din po ako sa inyong ilalatag na ang tamang salin din ay dapat born from above o ipanganak mula sa itaas. Saang mga salin mababasa natin ang salitang born from above? Dito po sa ISV, no, sa ISV, International Standard Version, New English Translation Bible, New American Bible, Revised Edition, o at New Revised Standard Version, ang mga translation na ito bilang born from above ay kanilang binanggit at hindi po born again. Yung mga translation din po na binanggit ko sa inyo, ang translation nila dyan ay born from above. Yung binanggit ko kaninang mga translation, ang translation naman doon ay born again. So, yung salitang born again ay ginagamit ng mga born again sect para patunayan na sila yung tinutukoy sa Biblia. Dahil daw ito ay mababasa sa Biblia. Pero meron din po tayong mababasa sa Biblia ayon din sa mga translations ng mga Bible. Meron din po tayong tinatawag na born from above at hindi po born again ang nakasulat. So dito po tayo lumundag sa pinakadiwa ng paksa. Ano ba ang kahulugan ng be born again? Ano ba yung diwa? Ano ba yung essence? Ano ba yung gustong iparating ng salitang be born again? Kapag sinabi po bang be born again, kapag sinabi bang ikaw ay muling ipanganak, kinakailangan po ba na dapat umanib tayo sa mga sekta ng born again? Kapag sinabi po bang be born again, kinakailangan bang sumali tayo sa sekta ng born again? Hindi po ganoon. Hindi po ganoon yung nararapat. Mali po yung pagkakaunawa ng ibang tao pagdating sa ganyan na kinakailangan umaktive tayo, sumapi tayo, sumali tayo sa born again sect para tayo ay ma-born again. Mali po yung ganyang pagkakaunawa. So basahin po natin saan makikita ang be born again, no? Basahin natin at pag-aralan natin ang bawat talata para mas lalo po natin itong maintindihan. No? Pag-aralan natin, himay-himayin natin yung bawat talata para mas madali nating maintindihan tungkol dito sa pinag-uusapan natin na be born again. Dito sa Juan 3 verse 3, ang sabi rito, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. No? Ito ay ayon sa Magandang Balita Biblia. Ngayon, papatas tayo, syempre. Kung gumamit tayo ng Catholic Bible, gagamit din tayo ng ginagamit ng mga born again sect na King James Version. Dito po sa John 3 verse 3, King James Version, Jesus answered and said unto thee, except a man and be born again, he cannot see the kingdom of God. So ano po ba yung sabi ni Kristo ayon dito kay Juan? Ang sabi po ni Kristo dito, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos maliban na siya ay maborn again. Yun yung sabi ni Kristo ayon dito kay Juan. Pero kapag binasa po natin ang John 3 verse 3, ang unang papasok sa ating pangunawa ay yung John 3 verse 4. 'Di ba? Siyempre kapag nagbasa tayo ng John 3 verse 3, itutuloy natin ng John 3 verse 4. At yun yung papasok sa atin na ang sabi dito, 'di ba? Jesus answered and said unto him, very
Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No, yung salita rito na be born again, ang papasok sa atin, yung sinabi doon sa John 3 verse 4. So ano ba yung sinabi doon sa John 3 verse 4? Ang sabi po rito sa John 3 verse 4, paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemus. So meaning to say, pag binasa natin John 3 verse 3, ang unang papasok sa ating mga ideya, sa ating pangunawa ay yung tanong ni Nicodemus. No? Ano yung tanong ni Nicodemus? Ang sabi niya rito, John 3 verse 4, King James Version, Nicodemus said unto him, how can a man be born again? How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? No? So napaka controversial pala nito ni Nicodemus, no? So magbibigay ako sa inyo ng isang magandang senaryo o isang napakagandang halimbawa na mas madali nating maiintindihan kung ano ba ang sinasabi sa usapin ng born again patungkol po dito sa Biblia. Ngayon, ang senaryong ibibigay ko sa inyo ay ang Nicodemus noon at Nicodemus ngayon, no? So bakit po si Nicodemus ang ginamit ko sa inyo bilang isang halimbawa sa senaryong ipinapaliwanag ko sa inyo? Tatandaan po natin, kausap po rito ni Kristo si Nicodemus. So dapat si Nicodemus po yung gagamitin natin. Nicodemus noon at Nicodemus ngayon. Sa Nicodemus noon, no, alam naman po natin sa panahon ni Nicodemus, wala pa po ang sekta ng born again. Agree naman po kayo dyan, di ba, mga kapanalig ko? Sa panahon po ni Nicodemus, wala pa po tayong born again sekta noon, yung panahon nila, no? So dahil wala pang born again sekta noon sa panahon ni Nicodemus, punta tayo sa Nicodemus ngayon, no? Pag sinabing Nicodemus ngayon, ito yung sa kasalukuyang panahon. Bakit? Dahil meron na po tayong sekta ng born again. So dito tayo sa Nicodemus ngayon, no? Kailangan ba umanib? Kailangan bang umanib? Kailangan bang sumali? Kailangan bang maging miyembro ka ng sekta ng born again para ma-born again ka? I repeat, tayo bang mga tao kailangan nating sumali, umanib sa born again na sekta para ma-born again tayo? No? Kung iintindihin natin yung nilatag ko sa inyo patungkol doon sa Nicodemus noon at Nicodemus ngayon, no? Si Nicodemus po ay inilagay ko sa magkaibang panahon pero sa magkaparehong pamamaraan. Nakukuha po ninyo? Gumamit ako ng Nicodemus noon at Nicodemus ngayon bilang isang halimbawa. At itong halimbawa na ginapaggamit ko kay Nicodemus, ang Nicodemus noon at Nicodemus ngayon ay ginamit ko sa magkaibang panahon pero sa parehong pamamaraan. So ano yung parehong pamamaraang ito? Sa parehong pamamaraan sa pagiging literal ni Nicodemus sa kanyang tanong kay Kristo ayon sa Juan 3 verse 4, no? So ano ba yung gusto kong iparating dito sa sa halimbawa ko sa Nicodemus noon at dito sa Nicodemus ngayon, no? Yung mga nagsasabing kailangan mong umanib sa sekta ng born again para ma-born again ka, yung mga tao na nagsasabi na dapat maging miyembro ka, sumali ka, umanib ka sa born again Christian sect para ma-born again ka, wala po silang pinagkaiba kay Nicodemo. Bakit? Dahil pare-pareho silang gumamit ng literal na pangunawa. No? Bakit ko nasabi to? Na pare-pareho silang gumagamit ng literal na pangunawa. Dahil kung may sekta na born again sa panahon ni Nicodemus, sana ito at ganito ang tinanong ni Jesus. Ito ang tinanong ni Nicodemo kay Jesus, no? Kung sa panahon ni Nicodemo ay meron ng sekta ng born again, sana ganito ang naging tanong ni Nicodemo kay Hesukristo. Ano yung dapat na itatanong ni Nicodemo? Sana yung kausap ni Nicodemo si Jesus, ang sinabi ni Nicodemo kay Kristo, ano? Kailangan ko bang umanib sa sekta ng born again para ma-born again ako, Jesus? Sana ganon.
'Di ba? Kung ang stand ng born again sect para ma-born again ka ay kailangan mong umanib sa sekta ng born again, sana ang naging tanong ni Nicodemo kay Kristo nung sila ay nag-uusap, sana ang sinabi ni Nicodemo, Jesus, kailangan ko bang umanib sa sekta ng born again para ma-born again? 'Di ba? Pero hindi. Ano yung sinagot ni Kristo kay Nicodemo? Ano ang naging sagot ni Kristo nung nagtanong si Nicodemo? Ang sabi ni Kristo, pakatatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Meaning, ano yung kahulugan nito? Meaning, hindi mo kailangang umanib sa sekta ng born again para ikaw ay ma-born again. No? Kundi kailangan mong ipanganak ka sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. At hindi po sa pamamagitan ng pag-anib ninyo sa sekta ng born again. Malinaw po ba? No? Hindi po natin kailangan umanib sa sekta ng born again, no? Para tayo ay ma-born again. Kundi kinakailangan po natin tayong mga tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. Hindi po sa pamamagitan ng pag-anib ninyo sa sekta ng born again. Malinaw po Ngayon, ano ba ang tunay na kahulugan ng be born again? Ano ba yung meaning neto? Ano ba yung gustong ipunto ng sinasabi sa Biblia na be born again? John 3 verse 5, King James Version. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tagalogin natin, no? Tagalogin natin para mas madali niyong maintindihan. Juan 3 verse 5. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, dito po sa paksa na pinag-uusapan natin, no, katulad kanina, ano po ang naging sagot ni Jesus kay Nicodemo? Hindi ba? Ano ba ang naging sagot ni Jesus kay Nicodemo? Kasi, di ba nagtanong si Nicodemo? Ano yung tanong ni Nicodemo? Anong tanong ni Nicodemo kay Jesus? Ang sabi ni Nicodemo, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli siyang isilang? 1:3 verse 4. Yan ang tanong ni Nicodemo kay Kristo. At ano ba ang naging sagot ni Kristo sa tanong ni Nicodemo? Ano ba yung naging sagot ni Kristo? Si Kristo ba, nagkaroon ba siya ng statement kay Nicodemo na ang sinabi ni Kristo ay, Hoy Nicodemo, pumasok ka sa sinapupunan ng nanay mo at maging fetus ka ulit para maipanganak kang muli. Ganun ba yung stand ni Nicodemo? Hindi. 'Di ba? Sinabi ba ni Kristo, naging sagot ba ni Kristo kay Nicodemo nung sila ay nag-uusap na, Nicodemo, umanib ka sa sekta ng born again para ma-born again ka. May ganun bang stand si Kristo na sinabi niya kay Nicodemo nung nag-uusap sila na, o Nicodemo ha, mag-born again ka para ma-born again ka. Umanib ka sa sekta nila. Hindi. 'Di ba? Hindi ganun yung naging sagot ni Jesus kay Nicodemo. Pero ano ba yung naging sagot ni Jesus kay Nicodemo? John 3 verse 5, King James Version, references to ng born again Christian. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tatagalugin natin. 1:3 verse 5, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, paano ma-born again ayon sa tradisyon ng sekta ng born again? No? Paano po ba ang sistema, pamamaraan o ways ng born again sekta para ma-born again ka?
Hindi po ba? Ang sabi ng mga sekta ng born again, accept Jesus as your personal Lord and Savior and be born again. Yan po yung stand ng born again pagdating sa kanilang sinasabing dapat ma-born again ka, accept Jesus daw as your personal Lord and your Savior. No? Ngayon, etong stand ng born again na to, na accept Jesus as your personal Lord and Savior and be born again, wala pong mababasang ganyan sa Biblia. Kahit bali-baliktarin natin ang banal na kasulatan, wala tayong mababasa na kapag ikaw ay mababorn again, you have to accept Jesus as your personal Lord and Savior. Why? Kasi kung i-accept natin si Jesus as our personal Lord and Savior, paano ang Diyos Ama? Binaliwala nyo na. So hindi rin ba pwedeng maging tagapagligtas ang Diyos Ama? Kailangan si Kristo lang. 'Di ba? Doon pa lang sa stand na 'yon mali na. Dapat ang nilagay nila doon, accept God as your personal Lord and Savior. Hindi accept Jesus lang. Bakit hindi dapat accept Jesus lang? Paano yung Diyos Ama, binaliwala nyo na, hindi na siya Diyos. Hindi na natin siya dapat tanggapin, si Kristo lang. Paano yung God the Father? 'Di ba? So, walang biblical basis ang mga sekta ng born again. Sila po, yung mga born again ito, sila ay mga Bible alone. No, mga Bible alone ito, pero magtataka kayo, mga Bible alone ang sekta ng born again, pero wala silang biblical basis. Hindi tayo pwedeng mag-stand na bago ka ma-born again, you have to accept Jesus as your personal Lord and personal Savior. Saan mababasa yan? Letra por letra. Wala po tayong mababasang ganyan. Ano po ba ang sabi ni Juan? Sinabi ba ni Juan dito na, accept your personal Lord and Savior Jesus and be born again? Hindi. Ano ang sabi ni Juan pagdating sa salitang born again? John 3 verse 5, Juan 3 verse 5, except a man be born of water and spirit, ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. Kinakailangan ang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu para kayo ay ma-born again. Hindi po kinakailangan na sinasabi ng sekta ng born again, Jesus, you must accept Jesus as your personal Lord and Savior and be born again. Wala pong ganun tayong mababasa sa Biblia pag tayo ay maboborn again. No, kahit balik rin po natin, saan ba mababasa na bago ka maborn again, you have to accept Jesus as your Savior and Lord, chuchu na ganyan. Hindi. Pero ano yung sabi dito sa Biblia? Bible tayo. Ano ang sinabi sa Bible para tayo ay maborn again? Except a man be born of water and spirit. Ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. So ano ba ang tinutukoy ni Jesus sa talata ng 1:3 verse 5? Ano po yung tinutukoy ni Kristo dito? Ang tinutukoy ni Kristo sa John 3 verse 5, yan po ay ang tinatawag nating baptism. Bautismo. Sa salitang Espanyol, bautismo. Sa salitang Tagalog, binyag. Sa salitang Bisaya, bunyag. No? Ang tinutukoy dito na ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, ang tawag dyan ay bautismo. Kaya ang tunay po na kahulugan ng salitang born again ay bautismo. At hindi po ito dapat ginagawang sekta. No? Ang salitang born again, ito ay proseso ng pagbibinyag sa mga tao sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, at hindi po ito dapat ginagawang sekta dahil ang pagbabautismo ay hindi po sekta kundi isang pamamaraan na ibinibigay ng Diyos sa ating mga tao para linisin ang ating mga kasalanan at tayo'y maipanganak muli. Hindi po kahit kailan magiging sekta ang bautismo, no? Uulitin ko, ang born again, no? Para tayo ay ma-born again,
kinakailangan tayong ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. At ang panganganak ang ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, yan ay tinatawag nating bautismo. At ang bautismo ay hindi po sekta. Ang bautismo ay isang proseso, isang pamamaraan na kung saan tayong mga tao ay kinakailangang ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu bilang bautismo na tinatawag, at ito ay hindi dapat ginagawang sekta. Kaya hindi ako sumasang-ayon na ang mga born again na ito ay dapat nasa sekta. Dahil ang baptism, it is not a sect. It is a process para malinis ang ating mga kasalanan, yung mga mancha o dumi ng ating mga espiritual. No? So, kaya ang tunay po na kahulugan ng born again ay bautismo, at hindi po ito sekta, kundi ito po ay isang proseso ng pagbibinyag. So paano ang born again ay naging bautismo o baptism? Paano ba naging binyag? Paano naging bautismo? Paano naging bunyag? No? Ang born again. 1:1 verse 33, John 1 verse 33. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino man makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo sa iyo, no? Siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. No? Dito yan sa John 1 verse 33. Dito tayo sa Gawa 11 verse 16. At naaalala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismuhan kayo ng Espiritu Santo. So napakalinaw po ng mga nilatag ko sa inyong sitas, no? Babautismuhan kayo sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. At ang bautismong ito ay proseso ng isang pagbibinyag. At tong pagbibinyag na ito ay ang tinatawag na born again. Hindi po ito sekta. Hindi dapat ito ginagawang sekta ng born again. Hindi naging sekta ang binyag. Nakakaloka kayo. No? Ang sabi dito, babautismuhan sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. At ang pagbabautismo sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, ito ay ang tinatawag na born again. Ito ay isang proseso ng pagbibinyag sa ating mga tao para matanggal ang mga mancha, ang dumi na nakakapit sa ating mga espiritualidad. Hindi ito sekta, prosesa ito ng bautismo. Bakit ginawang sekta ito ng born again na yan? Nako. At alam naman din po natin, no, nang si Jesus ay binautismuhan sa tubig sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu. 'Di ba? Nung binabautismuhan si Jesus ni John the Baptist doon sa ilog Jordan, no, nung si Kristo ay binabautismuhan sa pamamagitan ng tubig, alam naman natin na bumaba ang Espiritu. So, yung nagkaroon ng pagbibinyag kay Kristo doon sa ilog Jordan, no, sa pamamagitan ni Juan Bautista o sa pangunguna ni John the Baptist, no, binautismuhan si Jesus doon sa ilog Jordan sa pamamagitan ng tubig, at nung siya'y nabautismuhan, bumaba ang Espiritu sa kanya. So ano ang nangyari kay Jesus? Matapos maganap ang pagbibinyag na ito, ano nangyari? Mateo 3 verse 17. Ganito ang nangyari kay Jesus matapos siyang mabinyagan dun sa ilog Jordan. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ganyan ang nangyayari sa ating mga Katoliko pag tayo ay nababautismuhan. Ganyan ang nangyayari sa ating mga Kristiyanong Katoliko pag tayo
ay nabibinyagan. Ano ang nangyayari sa atin? Itinuturing tayong mga anak ng Diyos. So sa nagsasabi dito, bakit bininyagan si Kristo? Ang pagbibinyag ay para sa mga makasalanan lang. Makasalanan ba si Kristo dahil siya ibininyagan? Hindi. Si Kristo ay isang imakulada. Hindi siya nagmana ng anumang uri ng kasalanan. Para siyang katulad siya ni Maria, no? Wala silang kasalanan, namatay at nabuhay. Sila ay talagang 100% holy. So bakit bininyagan si Jesus? Sapagkat kinakailangan ni Kristong magpasakop sa batas na umiiral nung mga panahong iyon. Si Kristo ay nagpabautismo bilang pagpapakita na kung ano man ang ipinag-uutos na batas ng Ama, siya ay nagpasailalim at nagpasakop. Hindi dahil sa hindi siya Diyos, kundi siya ay nasa kalagayang tao. At yun ay isang batas din na umiiral nung panahon ni Jesus, na kung ikaw ay talagang nasa ilalim ng Diyos, kailangan mong magpabautismo. Pero si Kristo, nung nagpabautismo, hindi naman dahil siya ay makasalanan, kundi siya ay sumunod sa batas na umiiral noon nung panahon ni Juan Bautista. No? Ngayon, ang salita pong born again o isinilang muli, ito ay patungkol sa mga hindi Kristiyano. Yan po yung totoo, no? Ang salita pong born again, sa totoo lang, ito po itong sinasabi nila sa Tagalog na born again, yung isinilang muli, di ba? Born again nga malamang isinilang muli, no, sa Tagalog. Ito po ay patungkol sa mga hindi mga Kristiyano, no? Ito ay patungkol sa mga taong hindi Kristiyano na kailangan silang ipanganak muli. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ang salita pong born again o ipanganak muli, ito ay nakapatungkol sa mga taong umiiral noon na mga hindi Kristiyano. Bakit? Tatandaan po natin, meron dalawang uri ng tao na umiiral noon. Isang Hudyo at isang Hentil. Merong Hentil at Hudyo na hindi Kristiyano. Ngayon, etong mga Hentil at Hudyo na ito, dahil dahil sa gusto nilang maging Kristiyano o aanib sila sa pagiging Kristiyano, kinakailangan nilang maipanganak muli, no? Tayong mga Katoliko ay hindi tayo maaaring bansagan ng born again. Bakit hindi tayo pwedeng tawaging born again? Tayong mga Katoliko, nung tayo ay isinilang, nabinyagan na tayo eh. 'Di ba? At ang pagbibinyag sa Katoliko, isang beses lang. No, isang beses lang tayong bibinyagan. Kaya nga po ang pinaniniwalaan ng Iglesia Katolika hindi po born again, kundi born from above. Ipanganak mula sa itaas. Hindi po talaga born again. The original translations ng pinagkuhaan ng sekta ng born again is not the word born again, kundi born from above, na sa salitang Grego ay genete anotem. Yun po yung salitang Grego ng born from above. Yun yung original translation, na which is iniba ng mga sekta ng born again ang translation na ito at ginawang born again. Tayong mga Katoliko ay hindi tayo pwedeng ma-born again. Bakit? Dahil ang bautismo na tinatanggap nating mga Katolikong Kristiyano ay natanggap natin nung tayo ay isinilang. Pwede ba tayong binyagan ulit? 'Di ba? Ang proseso ba ng pangbibinyag ng sanggol tayo, nararanasan ulit natin ganun na ganun din, hihiga at bubuhusan tayo ng tubig? Hindi. Pero tong mga salitang born again na ito ay patungkol actually sa mga taong hindi Kristiyano. Kinakailangan nilang ipanganak muli, no? Para may panganak silang muli, kinakailangan silang bautismuhan sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Dahil gusto na nilang magpasakop sa Kristyanismo. Pero tayong mga binyagang Katoliko, hindi tayo pwedeng ipanganak muli. Dahil nung tayo'y sinilang pa lang, natanggap na natin ang bautismo sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Kaya itong ginagawa ng born again sekta na to, napakamali na gawin nilang sekta ang pagbibinyag, hindi sekta ang pagbibinyag. Ito ay isang proseso na ginagawad sa ating mga tao para ang mga mantsa ng mga kasalanang nagawa o namana natin ay ma-wash out. No, proseso ito, hindi to sekta, kaya hindi ko maintindihan bakit ginawa nilang sekta ang binyag. My God. No?
Tayong mga Katoliko, once lang bibinyagan. Hindi tayo maaaring binyagan muli dahil ang binyag ay tinanggap na natin nung tayo ay isinilang. Ang born again o ang ipanganak muli ay para sa mga hindi Kristiyano na gusto maging Kristiyano. Kailangan nilang ma-born again. Lahat ng hindi Kristiyano na papasok sa relihiyong Kristyanismo, kailangan nilang ma-born again. Kaya tong salitang born again, ito ay bagay na bagay sa mga hindi Kristiyano papasok sa relihiyong Kristyanismo. Sila ay nararapat lamang na ma-born again. Dahil tayong mga Katoliko, oras na tayo ay nabinyagan, no? Oras na tayo ay nabinyagan, hindi lang tayo basta anak ng magulang natin sa laman sa dugo, no? Ang mga magulang natin, hindi lang tayo basta-basta sila lang ang magulang natin, kundi tayo ay itinuturing din na anak ng Diyos. Dahil tatandaan ninyo, Mateo 3 verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At ang statement ng Mateo 3 verse 17 ay winika matapos nang si Jesus ay mabinyagan. Kaya kapag tayong mga Katoliko ay nabinyagan, tayo ay tinuturing na mga anak ng Diyos. Hindi lang na tayo basta-basta magulang natin, sila lang ang magulang natin sa laman. Tayo rin ay tinuturing na mga anak ng Diyos. Malinaw po? Roma 8 verse 15. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. 'Di ba? Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya kapag tinanggap na natin ang bautismo sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, at ito ay iyong natanggap, no? Dahil ikaw ay nabinyagan, anong sabi sa Roma 8 verse 15? Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. 'Di ba? So tayo ay magiging anak ng Diyos. Pag tayo ay nabinyagan, no, tayo ay tinuturing na mga anak ng Diyos. So kailan ba ibinibigay, no? Kailan ibinibigay ang Espiritu ng Diyos? Kailan natin natatanggap ang Espiritu ng Diyos? Natatanggap natin ang Espiritu ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu, no, sa pamamagitan sa oras ng tayo ay mabautismuhan. Tinatanggap natin ang Espiritong ito sa oras na tayo ay mabautismuhan. Mga Gawa 2 verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. No? So napakalinaw ang sabi sa Gawa 2 verse 38. Anong sabi? Sumagot si Pedro, no? Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo, no? Dahil sa magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo. Bakit? Dahil para ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So malinaw, no? So napakalinaw, magpabautismo daw tayo para daw matanggap natin ang kapatawaran, no? Matanggap natin ang kapatawaran at ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo. So kung tayo ay nagpapabautismo, tayo ay napapatawad, at bukod sa pagpapatawad, natatanggap natin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng binyag. Kaya po malinaw, no? Sa pamamagitan ng bautismo, tayo po ay sa pamamagitan ng bautismo, tayo po ay maboborn again. Maboborn again sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. At tayo po ay itinuturing na mga anak ng Diyos. Hindi po totoo na kailangan yung mag-born again, umanib kayo sa mga born again na yan para kayo ay maborn again. Hindi po. Kung gusto nyong matanggap ang salitang born again, kung gusto nyong ma-born again, hindi nyo kailangan sumali sa sekta ng born again Christian. Ang kailangan nyo magpabautismo.
Dahil hindi naman po sekta yan. Yan po ay isang proseso ng pagbibinyag. Bakit ginawa niyong sekta? Nakakaloka na talaga mga kapatid kong born again, ha? Ngayon, 1 Peter 3 verse 21. And this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Unang Pedro 3 verse 21, tatagalogin ko po sa mga hindi masyadong nakaka-pick up pag English, no? Ang sabi rito sa unang Pedro 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi naglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. So napakalinaw po, no? Yung baptism po, ang sabi doon sa 1 Peter, no? Baptism that now save you also. So pagligtas ka, makikita mo ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo. At hindi po sa pamamagitan ng pag-anib po ninyo sa sekta ng born again Christian na ito. No? Kung gusto niyong makita ang kaharian ng Diyos, magpabinyag kayo. Hindi po yung gaya ng sinasabi nila na kailangan mong umanib sa born again para ma-born again ka. Mali po yun. Diba? Magpabautismo ka at makikita mo ang kaharian ng Diyos. Hindi po sinabi dito mag-born again ka para makita mo yung ano. Kakaloka, ha? Ang bautismo o ang binyag, ito po ay plano ng Diyos na makikita rin at mababasa sa lumang tipan. Ezekiel 36 verse 25 to 26. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. See? Diba? Merong bautismo na para sa mga hindi Kristiyano. Kasi malinaw dito, sabi ni Ezekiel, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. See? Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, hindi ito mga Kristiyano. So, itong born again, na sinasabi ng mga sekta ng born again, para po ito sa mga hindi Kristiyano. No? Kung sa bagay, no? Kung sa bagay, matatawag din natin silang hindi Kristiyano. Bakit? Tayong mga Katoliko, no, kung pag-aaralan natin ang sistema ng doktrina ng ating simbahang Katolika, no, base rin to sa observation ko sa pinag-uusapan natin na born again. Nung tayo ay isinilang, nung tayo ay nasa ospital bagong silang, baby kayo, hindi pa kayo Kristiyano. Bakit? Hindi pa kayo binyagan eh. Natatanggap natin ang salitang Kristiyano pag tayo ay nabinyagan, tama? So lalabas ang mga sanggol, ang mga babies ng mga Katoliko ay Kristiyano na. Bakit born again ang tawag ng mga born again sa kanilang pinaniniwalaan? Wala naman silang infant baptism eh. 'Di ba? Wala silang infant baptism. Wala silang pagbibinyag sa sanggol. So meaning to say, lahat ng mga kaanib ng born again na sektang ito, pag hindi sila tumanggap ng bautismo sa kanilang pagkasilang, pagano sila? Pagano sila? Kasi matatanggap mo ang Espiritu Santo oras na ikaw ay bautismuhan. At ang mga sanggol ng simbahang Katoliko, sa pagkasilang natin, sa pagkasilang pala ninyo, hindi pala ako, bet dinamay ko yung sarili ko dito. Sa pagsilang ng ating mga ina, no, sa kanilang mga anak, tayo ay nagkakaroon ng infant baptism. Meron tayong binyag sa sanggol. Kaya yung mga sanggol po ng Katoliko, baby pa lang, Kristiyano na. Tama? At itong mga born again sekta na to, wala po silang infant baptism, wala silang binyag sa sanggol. So kapag hindi ka binyagan, anong tawag sa'yo? Isa kang pagano. Hindi ka binyagan eh, hindi ka Kristiyano. So bakit sila tinawag na born again? Tatandaan po natin, gaya ng binasa ko rito sa Ezekiel 36, verse 25 to 26, ang sabi,
Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang mga naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. So itong salitang born again ay para ito sa ipanganak muli. Ito yung mga pagpasok ng mga taong hindi Kristiyano para maging Kristiyano. So inaamin nila at niyayakap nila na sila ay born again talaga. Sa pamamaraan na dahil nung sila ay sinilang, sila ay mga pagano. At kung kailan man yung bautismo nila, kung kailan ang binyag ng born again na ito, doon pa lang nila tinatanggap ang pagiging Kristiyano nila. Hindi katulad sa Roman Catholic Church, sanggol ka pa lang, Kristiyano ka na. 'Di ba? Sanggol ka pa lang. Kasi yun ang sabi sa 'di ba? Pinag-utos ni Kristo sa mga apostol. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pag sinabing bautismuhan nyo sila, sinabi ba ni Kristo, bautismuhan nyo sila yung mga 16 years old pataas. Sinabi ba ni Kristo na bautismuhan nyo sila yung 5 years old dapat yan, pataas yan 5 years old? Hindi. Pero yung sinabi ni Kristo, ito ay general. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At pag sinabing bautismuhan nyo sila, buong tao yun, kasama ang sanggol. Kaya kapag ang isang tao ay nabautismuhan, ikaw ay matatawag na Kristiyano. Ang born again na sekta, wala silang infant baptism. So lahat ng sanggol nila pagano. At magiging isang tunay na Kristiyano pa lang sila kung sila ay mababautismuhan. Ilang taon ba yung bautismo ng born again na sekta? Doon pa lang sila magiging Kristiyano. Kaya sila mababorn again. Kasi sila ay pagano. Hindi katulad nating tayong mga Katoliko, hindi tayo pwedeng maborn again. Bakit? Sanggol pa lang tayo Katoliko na tayo, Kristiyano ka na, sanggol ka pa lang. Bakit ka pa mababorn again? Kristiyano ka. Ang salitang born again para yan sa mga hindi Kristiyano. 'Di ba? Kaya nga ipanganak muli Kasi mali yung pagkasilang mo. 'Di ba? Isinilang ka sa mundo ng mga pagano. Bakit kinakailangan mong ipanganak muli? Ipanganak muli para maging bagong tao ka. Isisilang ka sa pamamagitan ng relihiyong Kristyanismo. Pero tayo, born from above. Born from above tayo. Tayo ay pinanganak mula sa itaas. Bakit? Sanggol ka pa lang, Kristiyano ka na. Sa born again, pag hindi ka binyagan, tandaan ninyo, hindi kayo Kristiyano. Dahil pinag-utos ni Kristo, like what I've said, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pag ikaw ay hindi na bautismuhan, ikaw ay isang pagano. At dahil sa mga Katoliko, tayong mga Katoliko, meron tayong infant baptism. Sanggol pa lang tayo, Kristiyano na tayo. Hindi katulad ng mga sekta ng born again, wala silang infant baptism, wala silang binyag sa sanggol. Yung mga sanggol nila doon, pagano lahat. Bakit? Walang bautismo ipinag-utos ni Kristo yan. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Wala naman sinabi si Kristo na, bautismuhan nyo sila mga 12 years old, pataas, sa ngalan ng Ama. Wala. Kundi general. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Meaning, bautismuhan nyo ang lahat ng tao. At kabilang sa tao, sa pagiging tao, ang mga sanggol. Kaya meron tayong infant baptism. Kaya ang mga sanggol ng mga Iglesia Katolika, lalo na yung mga nanay ditong Katoliko, ang mga anak ninyo ay kinikilalang Kristiyano sa mata ng Diyos. Dahil pag hindi ka binyagan, ikaw ay mananatiling pagano. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. No? Kaya ako po bilang isang Katoliko, kung meron pong magtatanong, ikaw ba ay isang born again? Born again ba tayong mga Katoliko? Kung may magtatanong sa atin o sa inyo, kayong mga Katoliko, mga born again ba kayo? Isa lang ang sasabihin nating lahat. Yes, ako po ay born again through the baptism of water and spirit. I was born from water and spirit. That's why I am a born again. Pero hindi katulad ng pagiging born again ninyo. Tandaan nyo, dalawa ang uri ng born again, ha? Ang isang born again, ikaw ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu dahil ikaw ay galing sa pagano. Tayong mga Katoliko ay hindi pagano.
tayo ay matatawag na born again dahil tayo'y ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Kaya tayo may infant baptism. Ang born again Christian, ang pagiging born again nila ay hindi katulad ng pagiging born again nating mga Katoliko. Since birth, since we was born, tayo ay bininyagan. Kaya hindi tayo pwedeng ma-born again. Ang born again na sekta naman na ito, sila ay dapat tawaging born again dahil sila ay nagmula sa pagano. Bakit pagano? Pag ikaw ay hindi binyagan, ikaw ay mananatiling pagano. Tayong mga Katoliko, sanggol pa lang, binyag na. Kaya hindi tayo mula sa pagano. Hindi kagaya ng sekta ng born again, pagano silang pinanganak. Hindi ko alam kung anong edad yung bautismo nila. Pero tatandaan po natin, ang pagbibinyag, yun ay pagtanggap bilang pagpapakita na tayo ay mga Kristiyano. So hanggat hindi ka po binyagan, ikaw ay matatawag na pagano. Tayo po ay may infant baptism, sila wala, no? Kaya tayo, no? Tayo pag sinabing born again, yes, bakit ka naging born again? Dahil ako'y ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. At ako ay tinuturing, no? At ako po ay itinuturing bilang tunay na anak ng Diyos. Tatandaan po natin mga kapwa ko Katoliko, no, na ang pagbibinyag, hindi lang po ito pagpapakita ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Ito din ay pagtanggap natin ng banal na Espiritu Santo. Ito din ay ang pag-ako natin na tayo ay itinuturing ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kaya itong born again na to, na ang kahulugan ay bautismo o pagbibinyag, hindi po ito talaga dapat ginagawang sekta. Dahil ang pagbibinyag, ito po ay isang proseso na kung saan dapat isinasagawa ng bawat Kristiyano dahil ito ay utos mismo ng Diyos. Utos to ng Diyos, proseso ito. Hindi to dapat ginagawang sekta. Kaya hindi ko alam bakit ginawang sekta ito ng mga born again na to. No, kasi nung panahon ni Nicodemus, nung nag-usap sila ni Kristo, wala pa pong sekta ng born again doon. Kasi kaya nga sinabi di ba ni Nicodemus, babalik pa po ba ako sa sinapupunan ng aking ina para muli akong isilang? Di ba sabi ni Nicodemus? Kasi kung may sekta na ng born again doon, edi sana sinabi ni Nicodemus, kailangan ko po ba Kristo umanib sa sekta ng born again para ma-born again? No. Why? Because the word born again, no, para ma-born again ka, kinakailangan mong ipanganak muli sa tubig at sa Espiritu. Hindi po kinakailangan umanib kayo sa sekta ng born again para ma-born again. Kailangan po nating ipanganak muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi po sa pamamagitan ng sekta ng born again na kailangan nyo munang sumapi doon para ma-born again kayo. That is 100% wrong information, wrong interpretation. No? Kaya sana po naintindihan po ninyo kung ano yung gusto kong i-point pagdating sa salitang born again ayon sa Biblia. Well, hindi ko naman po kinokondem at tinatapakan kung ano man po ang nais o nasa kalooban ng mga kapatid nating nasa born again, kasi marami po akong kaibigang mga born again. No, sobrang dami at napakabait naman po nila. Kaya lang, alam din po naman nilang ugali ni Sanrio. Pag-aral tayo, dun tayo sa aral. Walang personalan. No? Hi kay Ate Sara Bonilla, kay Ate Kaki Shelly, kay sino pa ba yung mga kaibigan kong born again? Nakalimutan ko na kung sino sila. Ayun, basta yung mga born again na yan na nakakakilala sa akin at mga kaibigan ko out there, kilala nyo naman po ako. Pag si Sanrio ay naglatag ng Doctrines of the Catholic Church, isang tabi po muna natin yung friendship. Doon po tayo muna mag-focus sa aral. No? At shout out po kay John Licese de la Cruz. Hello po, paki-explain po yung mga maling aral ng INC. John Licese de la Cruz, makikita mo yung mga ibang live presentation ko pagdating sa maling turo ng INC sa YouTube channel ko. I-check mo doon, Sanrio TV. Makikita mo yung mga ibang live ko patungkol sa Iglesia ni Cristo. Shout out kay Kuya Bodjongan Vicente, kay Ate Michelle Hall, kay Kuya Noel Pilapil, Efren Daguno, kamusta po? Kay Jomer Vitino, kamusta? Kay Archatel Gabriel, kay Bem Peña Flor Franco, sa buong
Ave Maria Catholic Defender. And once again, please ini-invite ko po ang lahat sa inyo na suportahan ang latagan ng Ave Maristela Catholic Defender sa ilalim po ng Debaters Convention. Ang aming pong presentation na darating ngayong linggo, July 10, 2022, 3 p.m. ay patungkol po sa Santo Papa at Apostolic Succession. Ano po ba ang doktrina ng simbahan patungkol sa Santo Papa? Kailan umiral ang Santo Papa? Bakit Santo Papa? Patungkol sa mga kaparian, priesthood, patungkol sa Apostolic Succession, patungkol kay San Pedro. At ang maglalatag po at kakatawan sa Ave Maristela Catholic Defender sa ilalim po ng Debaters Convention na magaganap ngayong linggo, July 10, 2022, ay mga kabataan. At magugulat kayo sa kanilang mga edad. No, ang mga edad nila nasa 14, 15. Pero pag narinig ninyo silang maglatag, talagang sasabihin niyo, proud ako na naging Katoliko ako lalo, no? Kaya po sa mga kabataan din dito na gustong sumali sa Ave Maristela, open po ang AMS. Sa mga gusto pong maglatag ng kanilang mga presentations, maranasan dumebate, maranasan at maka-experience man lang nila sa buhay nila na makapag-live, mailatag nila yung stand ng simbahan. Sumali po kayo sa AMS. Ako po bilang founder po ng Ave Maristela Catholic Defender ang isa sa gumagabay sa mga kabataan kung paano sila titindig at makikipag-usap sa mga hindi Katoliko, kung paano yung tamang pagde-deliver ng pananalita pagdating sa paglalatag ng mga aral at doktrina ng ating simbahan. Kaya once again, ako po si Sanrio, ang founder po ng Ave Maristela Catholic Defender, na nagsasabi po sa lahat ng born again na sekta dito, no? Ang born again po, ito po ay isang proseso ng pagbibinyag. At ang pagbibinyag ay iniutos ng Diyos sa atin na kailangan nating gawin para linisin ang ating mga kasalanan. Ang pagbibinyag po ay isang proseso at hindi po ito isang sekta. Kaya mga born again sect dyan, mga sekta ng born again, hindi po kahit kailan magiging sekta ang salitang born again dahil ang bautismo o binyag kailanman hindi ito magiging sekta. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you.